Ikalimang bahagi, mga pangunahing kaalaman at glosaryo ng Biblia. Lahat kay Kristo utang ko. Ni Elvina M. Hall na ipublish noong 1882, naririnig kong sinabi ng tagapagligtas, ang iyong lakas ay talagang maliit. Anak ng kahinaan, magbantay at manalangin. Hanapin sa akin ang iyong lahat sa lahat. Koro, binayaran ni Jesus ang lahat sa kanya ay utang ko. Ang kasalanan ay nag-iwan ng pulang mantsa, hinugasan niya itong puti ng niebe. Panginoon, ngayon nga ay natagpuan ko ang iyong kapangyarihan at sa iyo lamang. Maaaring baguhin ang mga batik ng ketungin at matunaw ang pusong bato, Koro. Sapagkat wala akong mabuti kung saan ang iyong biyaya ay angkinin. Lalabhan kong puti ang aking damit sa dugo ng kordero ng Kalbaryo, Koro. Kapag mula sa aking namamatay na kama ay babangon ang aking tinubos na kaluluwa. Pagkatapos ay binayaran ni Jesus ang lahat ng ito ay pumunit sa naka-vault na kalangitan. Koro. At kapag sa harap ng trono ay nakatayo ako sa kanya na ganap. Ilalapag ko ang aking mga tropeyo lahat sa paanan ni Jesus, Koro. Kabanata 26. Ang Banal na Biblia. Ang Biblia ay isang aklat na hindi bababa sa narinig ng karamihan sa mga tao sa planeta. Gayunpaman, maraming tao ang hindi kailanman nakabasa ng alinman sa mga pahina nito. Sa kabanatang ito, ipapakilala ko sa inyo ang salita ng Diyos. 26.1. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. Mayroong 66 na iba't ibang aklat na binubuo ng Biblia. Ang mga ito ay isinulat ng iba't ibang mga propeta ng Diyos sa loob ng libu-libong taon. Ito ay walang pagkakamali sa orihinal na teksto. Bagamat hindi pisikal na isinulat ng Diyos ang mga salita, sinabi niya sa mga taong sumulat nito kung ano ang dapat nilang sabihin. Sa katunayan, ang mga aklat sa lumang tipan sa Biblia ay nagbanggit ng higit sa 2,000 beses na sinabi ng Diyos kung ano ang nakasulat. Ang mga salita ng Diyos ay direktang sinipi ng daan-daang beses. Sa ngayon, sana ay maniwala ka na talaga na kayang gawin ng Diyos ang lahat. Nilikha niya ang buong universo pagkatapos ng lahat. Dahil ginawa niya iyon, hindi ba sa palagay mo ay magiging madali para sa Kanya ang paggawa ng aklat na naglalaman ng kung ano mismo ang kailangan ng Diyos na sabihin sa bawat isa sa atin? Sinasabi sa atin ng Diyos na ang Biblia ay Kanyang salita. Tiniyak ng Diyos na sinasabi ng Biblia kung ano mismo ang dapat nitong sabihin. Sa talatang ito, si Yahweh ang Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Job kay Yahweh, alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at hindi mapipigilan ang iyong layunin. Job 42, 1-2. Sa Biblia, mababasa natin na ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap sa at sa pamamagitan ng mga tao. Sa kasulatang ito, makikita natin si Haring David na nagpahayag na ang Espiritu ng Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Ang mga salita ng Diyos ay lumabas sa kanyang bibig. Isinulat ni David ang karamihan sa mga awit sa Biblia. Sinasabi niya sa atin na ang tunay na may akda sa likod ng kanyang mga salita ay ang Diyos. Ngayon, ito ang mga huling salita ni David. Sinabi ni David na anak ni Jesse, sabi ng taong itinaas sa itaas, ang pinahiran ng langis ng Diyos ni Jacob, ang matamis na salmista ng Israel, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. 2 Samuel 23, 1-2. Ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Sinasabi sa atin ng mga kasulatang ito na sinabi ng Diyos ang mga salita sa mga may akda sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu.
Hindi ito opinyon o interpretasyon ng alinman sa mga individual na may akda. Walang propesiya ng kasulatan na may pribadong interpretasyon sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Ngunit ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita na pinakikilos ng banal na espiritu. Ikalawang Pedro 1, 20-21. Mula sa pagkabata, alam mo na ang mga banal na kasulatan na makapagpaparunong sa iyo para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kay Kristo Jesus. Ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagtuturo sa katuwiran, upang ang bawat tao na nauukol sa Diyos ay maging ganap, na lubusang nasangkapan sa bawat mabuting gawa. Pangalawang Timoteo 3:15-17. Isinulat ni Moises ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Narito ang isang kasulatan na isinulat ni Moises na naglalarawan sa 10 utos na ibinigay sa kanya ng Diyos sa mga tapyas na bato. Inilagay niya sila sa kaban ng tipan. Ang sabi ni Yahweh sa akin ay tumutukoy sa Diyos na nakikipag-usap kay Moises. Nang panahong yaon ay sinabi sa akin ng Panginoon, magputol ka ng 2 tapyas na bato gaya ng una at sumampa ka sa akin sa bundok at gumawa ka ng isang kaban na kahoy. Isusulat ko sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang tapyas na iyong binasag at iyong ilalagay sa kaban. Sa gayoy gumawa ako ng isang kaban na kahoy na akasya at pumutol ng 2 tapyas na bato gaya ng una. At umahon ako sa bundok na hawak ko ang 2 tapyas sa aking kamay. At kaniyang isinulat sa mga tapyas ayon sa unang sulat ang 10 utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy sa araw ng pagpupulong. At ibinigay sila ni Yahweh sa akin. Ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok, at inilagay ko ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa. At nandoon sila gaya ng iniutos sa akin ni Yahweh. Deuteronomio 10:1-5. Hindi lang iyon ang inilagay ni Moises sa arka. Inilagay din niya roon ang buong aklat ng kautusan ng Diyos kasama ng mga tapyas ng bato. Nang matapos na isulat ni Moises ang mga salita ng kautusang ito sa isang aklat, hanggang sa kanilang natapos, iniutos ni Moises sa mga Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin mo itong aklat ng kautusan at ilagay mo sa tabi ng kaban ng tipan ng Panginoon mong Diyos, upang doon ay maging saksi laban sa iyo. Deuteronomio 31:24-26. Espesyal ang arka na iyon, at ang paraan ng pakikitungo ng Diyos sa arka ay dapat magsabi sa atin ng isang bagay tungkol sa mga nilalaman nito. Sa kasulatang ito, si Haring David ay naglalakbay kasama ang arka nang ang mga baka na humihila ng arka sa isang kariton ay natisod. Bumangon si David at yumaon na kasama ng buong bayan na kasama niya mula sa Baalay Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa itaas ng mga kerubin. Si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay tumugtog sa harap ng Panginoon ng lahat ng uri ng panugtog na gawa sa kahoy na sipres, na may mga alpa, na may mga panugtog na dekwerdas, na may mga tamburin, na may mga kastanet at may mga simbalo. Nang dumating sila sa giikan ng Nakon, inabot ni Uza ang kaban ng Diyos at hinawakan niyon. Para sa mga baka na titisod, nag-alab ang galit ni Yahweh kay Uza. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang pagkakamali. At namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Ikalawang Samuel 6:2-5-7. Nakita natin na hinipo ni Uza ang arka, malamang para hindi ito mahulog. Pinatay siya ng Diyos noon at doon dahil sa kanyang pagkakamali. Wow! Bakit ginawa iyon ng Diyos? Parang medyo harsh, tama? Bueno,
Ang arka ay naglalaman ng mga bagay na sukdulang kabanalan sa Diyos. Sa aklat na iyon ng kautusan na inilagay ni Moises sa kaban ay may detalyadong mga tagubilin hinggil sa pangangalaga at pangangasiwa sa kaban. Hindi nila ito dapat dalhin sa isang kariton at alam nilang hindi nila ito dapat hawakan. Hindi nila ito iginagalang. Nakikita mo ba ang paggalang na nais ng Diyos na magkaroon sila sa nilalaman nito? Ito ay naglalaman ng salita ng Diyos. Iyan ang karangalan at paggalang na nais ng Diyos na magkaroon tayo para sa Kanya at para sa Biblia, ang Kanyang buhay at hiningang salita sa atin. Ang kasulatang ito ay nagsasabi sa atin ng maraming bagay tungkol sa salita ng Diyos. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Gayon din sa pasimula, kasama ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang nagawa na nagawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ang salita ay nagkatawang tao, at nanirahan sa gitna natin. Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 1:1-4, 10:14. Ang salita ay nasa pasimula. Diyos iyon. Ito ay siya dahil ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, ang salita. Ito ay buhay. Ang salita ay naging laman at nasa sanlibutan. Ang salita ay ang anak ng Diyos. Well, alam mo kung sino ang inilalarawan nito. Ito ay si Jesus. Si Jesus ang salita ng Diyos. Tinukoy pa ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Biblia ay higit pa sa isang libro. Ito ay mahalagang buhay. Ito ay si Jesus. Nagbibigay buhay ito sa mga makasalanan. Isipin ang mga salita sa pahina bilang hininga ni Jesus. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, gumugugol ka ng oras kasama si Jesus. Natutunan mo ang lahat tungkol sa Kanya. Ang mga bagay na ginawa niya, ginagawa, gagawin sa hinaharap, ang Kanyang pagkatao, at ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Mamangha sa dakilang kababalaghang ito, ang Biblia ay higit pa sa isang aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Ito ay literal na salita ng Diyos. Madalas pinatunayan ni Jesus ang lumang tipan bilang banal na kasulatan kapag siya ay nagsasalita. Ang mga talatang ito ay isang halimbawa niyan. Habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, si Jesus mismo ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Kapayapaan ang sumainyo." Sinabi niya sa kanila, "Ito ang sinabi ko sa inyo, nang ako'y kasama pa ninyo, na ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga salmo, tungkol sa akin ay kinakailangang matupad." Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang mga isip upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan. Lucas 24:36, 44-45. Tandaan na si Jesus ay katotohanan. Namuhay siya ng perpekto at walang kasalanan, walang kasinungalingan sa Kanya. Iyon ay dahil siya ay Diyos sa laman. Gusto ni Jesus na makilala natin siya. Namatay siya para sa atin pagkatapos ng lahat. Upang makilala si Jesus, dapat nating malaman ang kasulatan. Dahil si Jesus ay katotohanan at siya ang salita ng Diyos, ibig sabihin ang Biblia ay katotohanan din. Ipinaliwanag ng apostol na si Pablo sa mga talatang ito na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos na nang una ay nagsalita sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa maraming panahon at sa iba't ibang paraan, sa katapusan ng mga araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak, na kaniyang hinirang na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa niya ang mga sanglibutan.
Mga Hebreo 1:1-2. Isinulat ng Diyos ang Biblia para turuan tayo at pasiglahin tayo. Ngunit higit sa lahat, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Iyan mismo ang ibinibigay ni Jesus sa atin na mga makasalanan. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay isinulat sa ating pagkatuto upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng panghihikayat ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Mga Romano 15:4. 26.2. Sino ang sumulat ng Biblia at kailan? Karamihan sa mga libro ay isinulat ng isang tao o hindi hihigit sa isang maliit na grupo ng mga tao. Mahirap para sa maraming may akda na nasa parehong pahina kung sabihin. Ang pagpapanatili ng pare-parehong nilalaman kapag ang bawat tao ay nagdadala ng isang natatanging pananaw sa mundo, pananaw, boses, at pag-unawa sa talahanayan ay maaaring maging mahirap. Kung nakipagtulungan ka sa isang tao sa isang proyekto, sigurado akong naiintindihan mo kung gaano ito kahirap. Ito ay isa pang bagay na ginagawang espesyal ang Biblia. Ang Biblia ay isinulat ng humigit kumulang 40 may akda sa loob ng 1600 taon sa 3 magkakaibang wika, Hebrew, Aramaic at Greek. Inaasahan mong ang Biblia ay magiging isang ganap na gulo. Hindi pare-pareho. Iba't ibang mga salaysay ng mga kaganapan, hindi pagkakasundo sa mga pangunahing prinsipyo, at kulang sa isang pangkalahatang magkakaugnay na tema. Ito ay kung isusulat natin ito. Gayunpaman, ito ay kamangha-manghang hindi alinman sa mga bagay na iyon. Ito ay kabaligtaran. Ang mga may akda ay hindi sumasang-ayon sa mga pangunahing prinsipyo. Sa halip, ipinapaliwanag nila ang mga ito sa iba't ibang paraan na may mga natatanging pananaw na makakatulong sa amin na mas maunawaan. Kapag nasaksihan ng mga may akda ang parehong kaganapan, ang kanilang mga account ay magkatugma. Bawat isa ay pinupunan ang mga detalye. Karamihan sa mga may akda ng lumang tipan ay hindi magkakilala at tiyak na hindi nila kilala ang mga may akda ng bagong tipan. Ngunit ang kanilang mga isinulat ay nagsasama-sama sa perpektong pagkakatugma upang sabihin ang pinakadakilang kwento. Ang Biblia ay naglalaman ng 2 bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang bawat bahagi ay naglalaman ng ilang mga libro. Sa loob ng bawat libro may mga kabanata. Ang teksto sa bawat kabanata ay binibilang para sa madaling sanggunian at kadalasang tinatawag na talata. Maaari mong tukuyin ang buong Biblia o isang partikular na talata bilang banal na kasulatan o ang banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng salitang banal na kasulatan ay itinuturing na sagrado o may awtoridad ang teksto. Mayroong 66 na aklat sa buong Biblia. Ang 39 na aklat sa Lumang Tipan ay isinulat bago ang kapanganakan ni Jesus. Isinulat ni Moses ang unang 5 aklat noong ika-15 siglo bago si Kristo. Ang mga aklat na ito ay pinagsama-sama at kasama sa kaban ng tipan. Isinulat ni Malakias ang huling aklat sa Lumang Tipan noong mga 400 bago si Kristo. Ang buong Lumang Tipan ay tinipon ng mga iskolar at isinalin sa Griego noong mga 200 bago si Kristo. Ang Lumang Tipan ay nagsimula sa paglikha ng langit, lupa at sangkatauhan. Pagkatapos ay inilalarawan nito ang pagbagsak ng sangkatauhan nang pumasok ang kasalanan at kamatayan at ang plano ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan mula sa ating kasalanan. Sinasaklaw din nito ang baha, ang Tore ng Babel at ang mga patriarka ng pananampalataya, sina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos ay sumulong ito sa anak ni Jacob na si Jose at sa panahon niya sa Ehipto. Nauwi iyon sa 400 taong pagkaalipin ng Israel sa Ehipto.
pinili ng Diyos si Moises upang iligtas ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin na iyon. Pinangunahan sila ni Moises palabas ng Ehipto na may maraming tanda at kababalaghan, tulad ng mga salot at paghahati ng dagat na pula. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang 10 utos. Si Josue ang namumuno pagkatapos mamatay si Moises at pinamunuan ang mga Judyo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Ang mga tao ay naghimagsik laban sa Diyos. Inilalagay ng Diyos ang mga hari sa mga tao. Nalaman natin ang tungkol sa paghahari ni Haring Saul, Haring David, Haring Solomon at mga kahalili nila. Dahil ang mga tao ay patuloy na sumasamba kay Satanas at sa iba pang huwad na mga Diyos, ang kaharian ng Israel ay nahati at hindi nagtagal ang mga tao ay nasa pagkabihag sa Babylonia. Pagkaraan ng 70 taon, bumalik ang mga tao mula sa Babylonia sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Pagkatapos ay mayroong ilang mga libro na nagtuturo ng iba't ibang mga isyu sa buhay. Susunod, maraming aklat ng mga propeta na naghahayag ng mga pangako ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Ang 27 aklat sa Bagong Tipan ay isinulat pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Ang bawat aklat ay isinulat noong unang siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Sa katunayan, ang Bagong Tipan ay ganap na isinulat ng mga nakasaksi kay Jesus. Ang buong Bagong Tipan ay tinipon ng mga iskolar noong mula sa pagsilang ni Kristo 397. Ang Bagong Tipan ay nagsisimula sa pagsilang ni Hesukristo. Pagkatapos ay sakop nito ang buhay, ministeryo, mga turo, maraming himala, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nalaman natin kung gaano karami sa mga tapat na tao sa Lumang Tipan ang naglalarawan kay Jesus. Ipinaliwanag ng mga disipulo ni Jesus ang mga turo ni Jesus at sinusunod natin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nabasa natin ang maraming liham na isinulat ng mga disipulo sa mga unang simbahan at iba pang mananampalataya. Ang mga pangunahing doktrina ng pananampalatayang Kristiyano ay ganap na ipinaliwanag. Nagtatapos ito sa detalye tungkol sa panahon ng kapighatian, ang ikalawang pagdating ni Jesus, ang huling paghatol ng Diyos, at ang kawalang hanggan sa isang bagong langit at bagong lupa. Spoiler alert, panalo si Jesus. Nanalo at tinalo niya ang kamatayan, kasalanan, at si Satanas nang mamatay siya para sa iyo at sa iyong mga kasalanan sa krus. Inililista ng talahanayang ito ang bawat aklat sa Biblia na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga iskolar na sumulat ng bawat aklat kung kailan pinaniniwalaang isinulat ang bawat aklat at ang wikang orihinal na nakasulat sa bawat isa. Mga aklat ng Biblia sa Lumang Tipan. Ang aklat ng Genesis na isinulat ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Exodo na isinulat ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Levitiko na isinulat ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng mga bilang na isinulat ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Deuteronomio na isinulat ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Josue na isinulat ni Josue, Eleazar at Finehas noong ika-14 na siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng mga hukom na isinulat ni Samuel noong ika-11 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Ruth na isinulat ni Samuel noong ika-11 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng unang Samuel na isinulat ni Samuel, Nathan at Gad noong ika-10 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng ikalawang Samuel ni Nathan at Gad ika-10 siglo bago si Kristo na isinulat sa wikang Hebreo. Ang aklat ng mga unang hari na isinulat ni Jeremias noong ika-6 na siglo
bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Ikalawang Hari na isinulat ni Jeremias noong ika-6 na siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Unang Kronika na isinulat ni Ezra noong ika-5 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Ikalawang Kronika na isinulat ni Ezra noong ika-5 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Ezra na isinulat ni Ezra noong ika-5 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo at Aramaic. Ang aklat ng Nehemias na isinulat ni Nehemias at Ezra noong ika-5 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Esther na isinulat ni Mordecai noong ika-5 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Job na posibleng isinulat ni Job noong ika-16 hanggang ika-15 siglo bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng mga awit na isinulat ni David at ng iba pa noong ika-10 siglo bago si Kristo at nang maglaon sa wikang Hebreo. Ang aklat ng mga kawikaan na isinulat ni Solomon at ng iba pa noong ika-10 siglo bago si Kristo at kalaunan sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Ecclesiastes na isinulat ni Solomon noong 935 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng awit ni Solomon na isinulat ni Solomon noong 971 hanggang 931 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Isaias na isinulat ni Isaias noong 740 hanggang 700 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Jeremias na isinulat ni Jeremias sa 627 hanggang 582 bago si Kristo sa mga wikang Hebreo at Aramaic. Ang aklat ng Panaghoy na isinulat ni Jeremias noong 586 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Ezekiel na isinulat ni Ezekiel sa 573 hanggang 562 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Daniel na isinulat ni Daniel sa 530 bago si Kristo sa mga wikang Hebreo at Aramaic. Ang aklat ni Oseas na isinulat ni Oseas noong 770 hanggang 686 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Joel na isinulat ni Joel noong 600 hanggang 586 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Amos na isinulat ni Amos noong 767 hanggang 753 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Obadiah na isinulat ni Obadiah noong 586 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Jonas na isinulat ni Jonas sa 773 hanggang 753 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Mikas na isinulat ni Mikas noong 722 hanggang 701 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ng Nahum na isinulat ni Nahum noong 663 hanggang 612 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Habakuk na isinulat ni Habakuk noong 626 hanggang 605 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Zephanias na isinulat ni Zephanias noong 641 hanggang 612 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Hagay na isinulat ni Hagay noong 520 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Zacarias na isinulat ni Zacarias sa 525 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Ang aklat ni Malakiyas na isinulat ni Malakiyas noong 450 hanggang 400 bago si Kristo sa wikang Hebreo. Mga aklat ng Biblia sa Bagong Tipan. Ang aklat ng Mateo na isinulat ni Mateo
noong mula sa pagsilang ni Kristo 50 sa wikang Griego. Ang aklat ni Marcos na isinulat ni Marcos noong mula sa pagsilang ni Kristo 67 sa wikang Griego. Ang aklat ni Lucas na isinulat ni Lucas noong mula sa pagsilang ni Kristo 60 sa wikang Griego. Ang aklat ni Juan na isinulat ni Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 70 sa wikang Griego. Ang aklat ng mga gawa na isinulat ni Lucas noong mula sa pagsilang ni Kristo 62 sa wikang Griego. Ang aklat ng Roma na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 57 sa wikang Griego. Ang aklat ng unang Korinto na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 55 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikalawang Korinto na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 56 sa wikang Griego. Ang aklat ng Galacia na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 49 sa wikang Griego. Ang aklat ng Efeso na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 61 sa wikang Griego. Ang aklat ng Filipos na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 62 sa wikang Griego. Ang aklat ng Kolosas na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 61 sa wikang Griego. Ang aklat ng unang Tesalonika na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 51 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikalawang Tesalonika na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 51 sa wikang Griego. Ang aklat ng unang Timoteo na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 64 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikalawang Timoteo na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 67 sa wikang Griego. Ang aklat ni Tito na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 65 sa wikang Griego. Ang aklat ni Filemon na isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 61 sa wikang Griego. Ang aklat ng Hebreo ay posibleng isinulat ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 68 sa wikang Griego. Ang aklat ni Santiago na isinulat ni Santiago na kapatid sa ama ni Jesus noong mula sa pagsilang ni Kristo 49 sa wikang Griego. Ang aklat ng unang Pedro na isinulat ni Pedro noong mula sa pagsilang ni Kristo 65 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikalawang Pedro na isinulat ni Pedro noong mula sa pagsilang ni Kristo 66 sa wikang Griego. Ang aklat ng unang Juan na isinulat ni Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 70 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikalawang Juan na isinulat ni Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 70 sa wikang Griego. Ang aklat ng ikatlong Juan na isinulat ni Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 70 sa wikang Griego. Ang aklat ni Judas na isinulat ni Judas na kapatid sa ama ni Jesus noong mula sa pagsilang ni Kristo 68 hanggang 75 sa wikang Griego. Ang aklat ng Apokalipsis na isinulat ni Juan noong mula sa pagsilang ni Kristo 75 sa wikang Griego. 26.3 Katumpakan at pagpapanatili ng Biblia. Maaaring iniisip mo na ang Biblia ay napakaluma na paanong ang nababasa natin ngayon ay maaaring ang orihinal na isinulat, na dapat itong maglaman ng lahat ng uri ng mga pagkakaiba at pagkakamali. Buweno, kapag pinapatunayan ang katumpakan ng isang dokumento, karaniwang tinitingnan ng mga historiador kung gaano karaming mga kopya ang mayroon at kung kailan ginawa ang mga kopya kumpara sa kung kailan isinulat ang orihinal. Ang salita ng Diyos ay naingatan sa buong panahon ng mga eskriba. Maraming mga eskriba at gumawa sila ng maraming kopya.
Maingat nilang kinopya ang kasulatan na tinitiyak na eksaktong tumutugma ang kanilang naitala sa orihinal na dokumento. Kung nagkamali sila, itinapon nila ang kopya at nagsimulang muli. Marahil marami sa inyo ang nakabasa ng aklat ni Homer, Iliad. Itinuturing mo na ito ang aktwal na kwento na isinulat ni Homer, tama ba? Alam mo bang isinulat niya ito noong 900 bago si Kristo? Kaya libu-libong taon na ang lumipas, paano natin malalaman na talagang binabasa natin ang isinulat ni Homer? Dahil ginawa ang mga kopya. Nakahanap ang mga mananalaysay ng mahigit 600 kopya ng Iliad. Ang pinakaunang kopya na mayroon sila ay isinulat noong mga 400 bago si Kristo. Iyon ay 500 taon matapos itong isulat ni Homer. Kapag sinusuri ang mga kopya, ang mga ito ay 75% tumpak kung ihahambing sa isa't isa. Dahil sa ebidensyang ito, makatitiyak tayong binabasa talaga natin ang kwentong isinulat ni Homer. Ilang kopya ng bagong tipan sa palagay mo ang natagpuan? Mahigit 5,600. Ang pinakamaagang kopya ay isinulat noong mula sa pagsilang ni Kristo 130, kaya sa loob ng 100 taon nang isulat ang orihinal. Lahat ng 5,600 kopya ay 99.5% tumpak kung ihahambing sa isa't isa. Makatitiyak kang binabasa mo ang orihinal na isinulat ng mga apostol. Kung sa tingin mo ay marami tayong kopya ng bagong tipan, hintayin mo lang na malaman mo kung ilang kopya ng lumang tipan ang mayroon tayo. Mahigit 10,000 kopya ng mga manuskrito ng lumang tipan ang natagpuan. Sa pagitan ng mula sa pagsilang ni Kristo 1947 at 1956, natagpuan ng mga arkeologo ang Dead Sea Scrolls sa mga kuweba malapit sa Khirbet Qumran sa baybayin ng Dead Sea. Mahigit 950 balumbon ang natuklasan. Halos lahat ng libro ng lumang tipan ay natagpuan. Ang pinakaunang balumbon ay isinulat sa paligid ng 100 bago si Kristo. Bago ang pagtuklas na ito, ang pinakaunang mga aklat sa lumang tipan na napetsahan natin noong mga mula sa pagsilang ni Kristo 900. Kadalasan, ang sinaunang teksto na natuklasan ay kapareho ng tekstong natagpuan mula sa medieval na panahon. Alam ng mga eskriba na kinokopya nila ang salita ng Diyos at tiniyak nilang ginawa nila ito ng may matinding pag-iingat. Tiyak na binabasa mo ang mga salitang isinulat ng orihinal na mga may akda ng Biblia. Tiniyak ng Diyos na ang kanyang salita ay napanatili at tumpak na kinopya para sa iyo. Makatitiyak kang binabasa mo ang mga salita na direktang sinabi ng Diyos sa mga may akda. Talagang binabasa mo ang salita ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi nito sa talatang ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24:35. 26.4 Paano binuo ang Biblia? Kaya paanong lahat ng 66 na aklat na bumubuo sa Biblia na mayroon tayo ngayon ay pinagsama-sama sa isang aklat? Noong mula sa pagsilang ni Kristo 367, ang obispo, si Athanasius ng Alexandria, ay naglathala ng isang listahan ng mga aklat na babasahin sa mga simbahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga aklat sa listahang iyon ay ang parehong mga aklat na nasa ating modernong mga bersyon ng Biblia. Maliban sa hindi niya isinama si Esther at sa halip ay isinama niya si Baruch. Tinapos ng mga eskolar ang kanyang listahan ng mga aklat na pinagtibay lamang ang listahan ng mga aklat na sinang-ayunan ng karamihan sa mga unang simbahan. Sa katunayan, noong mula sa pagsilang ni Kristo 170, karamihan sa mga simbahan ay nasa independiyenteng kasunduan sa listahang ito ng mga aklat. Ang inaprubahang listahan ng mga aklat na ito ay tinawag na kanon. Ang orihinal na kanon ng kasulatan ay hindi ipinataw ng mga awtoridad sa relihiyon.
Ito ay itinayo mula sa mga independenteng desisyon ng maraming iba't ibang matatanda ng simbahan. Tinanggap lamang ng mga matatanda ang mga aklat na isinulat ng mga apostol ni Jesus o mga sinulat na inendorso ng mga apostol. Ang buong lumang tipan ay sinang-ayunan ng mga apostol. Tiniyak din ng mga matatanda na ang mga turo ay hindi sumasalungat sa anumang bagay na dating itinuturing na kasulatan at salita ng Diyos. Kaya ang isang teksto ng bagong tipan ay hindi maaaring sumang-ayon sa lumang tipan. Halimbawa, ang mga matatandang ito ay madaling makakita ng isang peke o hindi tumpak na teksto. May ilang karagdagang aklat na tinatawag na apokrifa na kasama sa ilang salin ng Biblia. Ang mga ito ay hindi kasama sa tradisyonal na protestanteng mga bersyon ng Biblia dahil wala sa mga apostol ang sumipi mula sa mga aklat na apokripa. Kaya walang katibayan na itinuring ng mga apostol ang mga iyon bilang kasulatan at salita ng Diyos